Tractor, dapat iilaw yung aking overload kapag nagkaroon ako ng problema sa overload. May mga bahay na gumagamit ng tangke ng tubig. Thermal overload relay mo. Kasi yun yung pinaka-purpose mo para ikat yung linya. So sa video na ito ay tutuloy na natin yung ating topic natin sa basic na motor controls. So dito sa dalawa, kung titingnan natin, mayroon tayong submersible at mayroon tayong water pump. Naman yung karaniwan nakikita natin kahit saan. Kahit sa mga bahay, lalo na yung mga bahay na gumagamit ng tangke ng tubig. Diba? Yung nakikita natin sa mga bubong. So ito yung gamit na gamit sa bandang kanan natin. So hindi siya submersible, water pump yung kanyang ginamit. So dito kung titingnan natin, meron siyang counterweight. Ito. Tapos yung float switch niya nakaangat, ibig sabihin naka-off position siya. Kapag nag-high level na, depende sa set ng taas ng counterweight mo at taas ng float switch mo, ay doon siya mamamatay. Okay? So ibig sabihin, kapag na-reach niya yung ganitong level, papatay niya yung pump mo. Okay? Ngayon, kapag nag-low level ngayon, ibig sabihin naman, mag-on ngayon yung controller mo, which is tatakbo ngayon naman yung pump mo para magkarga ng tubig sa tangke. Okay? So dito naman, once na nag-high level yung tubig, mag-on naman yung submersible pump. Okay? So halimbawa sa kabila, iba. Kasi kapag nag-high level yung tubig, mag-off ngayon yung pump. Samantalang dito, kapag tumaas yung level ng tubig, tatakbo ngayon yung submersible pump para ubusin yung tubig dito. Okay? At ipump niya palabas. So kung titingnan natin, meron tayong dalawang klase ng basic operations. Okay, so ito yung loob ng isang float switch. So pag sinabing float switch, maraming klase po yan. So tatandaan lang natin na ang float switch ay isang type ng level sensor, okay, na device kung saan ginagamit ito para makadetect ng level ng liquid sa tangke, okay, or kung ano mga tubig pa yan. So itong switch na to ay ginagamit para mag-control ng pump. So tandaan po natin, para mag-control ng pump, or pwede rin mag-indicator as indicator natin, or as alarm natin. So pwede rin natin magamit sa alarm. At pwede pa natin mag-control yung ibang device gamit itong level switch. Ngayon, kapag eto nakatuwad na ganyan, yung switch niya dito, pag napunta yan dito, ang mangyayari niyan, itong kulay pula na to, magti-trigger yan. Okay? O parang tinatawag nating parang limit switch lang, no? So, magkakaroon ng contact yan. Kung naka-normally open ka dito, halimbawa, ito, at ito, naka-normally open. Kapag itong bola tumama ngayon dito, magno-normally close yan. So, parang magsi-switch on yan. Magti-trigger ngayon. Okay? Tapos, itong kabila naman, kapag kung sakaling ginamit mo to, kung naka-normally close siya kanina, yung bola na andito, tapos pumunta dito yung bola, magno-normally open. Okay? Naka po ba? Magno-normally open. Kumbaga, kung ito yung common mo, tapos meron kang NO dito, meron kang NC dito, andito yung terminal, nakaganito, then ito yung common mo, parang switch na ganyan. Okay? Pupunta siya dito sa kabila, and then pwede siyang pumunta ng kabila. Pwede siyang mag-normally open or pwede siyang mag-normally close. Okay? So, parang single pole, double throw. Okay, nakuha po ba natin? Okay, so ito naman yung ating control circuit diagram na gagamitin natin. So, dito sa baba, kung titingnan natin, nilagay ko na dito yung mga switch para mabilis natin makita kung ano yung mga nasa diagram.
Okay, para hindi na natin isa-isahin pa. So, unang-una, dito muna tayo sa ating power circuit diagram. So, sa power circuit diagram, ito kasi yung gagamitin natin. Okay? So, meron tayong 2-pole na breaker. So, dito, ito yung gagamitin natin. Kasi yung gagamitin nating sample ay yung motor natin ay single phase lamang. Okay? So, hindi siya 3-phase. So, merong breaker na 2-pole. Tapos, meron tayong magnetic contactor. And then, sa magnetic contactor, meron siyang kasamang overload. Okay? Tapos, meron tayong gagamiting motor. Pero, hindi pa tayo mag-actual ngayon mga masters. Tulad nga na sinabi ko, simulation lang yung gagawin natin. So, papaanda rin natin yan mamaya. Okay, yung motor, alam naman na natin ang itsura ng isang halimbawa ng motor, di ba? So, sa magnetic contactor naman, meron tayong dyan kailangan mga malaman. Lalo na sa mga beginners. So, check natin yung magnetic contactor natin. Okay, so ito yung ating magnetic contactor. Ito yung mga dapat natin malaman sa part ng magnetic contactor. Okay? So, yung line side, ito yung main contact. Okay? Ito yung kadalasang meron tagging na o marking na 135. Tapos, ito yung kanilang mga auxiliary contact, yung 13, 14, 21, 22. So, napaka-importante po nito. Dapat malaman natin to kasi ginagamit natin yan sa part ng ating control circuit. Tapos, meron tayong coil. Okay? So, dapat maging familiar tayo pag sinabing A1 or A2. Contactor coil po yan. Okay? Diyan pumapasok yung supply ng magnetic contactor. Dito naman sa auxiliary, dito natin ginagamit yung mga ating mga indicator tulad ng stop indicator, trip indicator, at run indicator. Okay? So, dito naman. So, dito rin yung mga kailangan natin malaman pagdating sa mga overload relay. So, ito kasi yung part ng overload relay. Okay? So, sa part ng overload relay, meron tayong tinatawag dyan na reset button. Itong kulay blue. Yung kulay blue, reset button ang tawag po natin dyan. Yung kulay pula naman, stop button. Tapos, meron tayong tinatawag na test strip. Halimbawa, tumatakbo itong magnetic contactor at gusto mong i-force strip. So, pwede mo siyang i-trip gamit lamang ito. Okay? So, susundutin mo lang ito. Pero kung wala pa kayong experience, huwag nyo nang sundutin. Baka kung ano pa yung masundot natin. Okay? So, dito naman, meron ding reset selector. So, tatandaan natin na yung thermal overload relay, karamihan dito, ay meron mga reset selector. So, pwedeng i-hand manual reset. Pwede rin namang automatic reset. Pag sinabing automatic reset, once na nag-stop yung ating control, automatic yan nagre-reset. Okay? So, halimbawa, nagkaroon ka ng overload. So, hindi mo na kailangan i-reset. Once kasi na in-off mo at in-on yung breaker, automatic nagre-reset yan. Kaya I suggest na wag natin gagawin lagi yon sa mga controls kasi mas maganda kapag hand manual reset kasi nakikita natin yung problema. Okay? Hindi basta-basta nagre-reset na lang tayo na hindi natin tinutroubleshoot. Baka mamaya may problema na pala sa motor natin. Panay reset lang tayo at panay trip. Yun pala, may problema na sa winding. O mas lalong nasira pa yung winding. So, problema po yun. Okay? So, yun po yung tatandaan natin. Pagdating sa hand manual reset at automatic reset. Alright. So, dito naman tayo sa ating current limit setting. So, yung thermal overload relay ay meron tayong current limit setting. So, dito natin sineset yung ating magiging setting natin sa thermal overload protection. Kung saan magkakat yung contact.
Okay? So, halimbawa, yung motor natin nag-overload. Halimbawa, yung motor natin ni 80 ampere. So, tumakbo yan ng 80 ampere. Ngayon, halimbawa, ang set mo dyan ni 85. So, kapag na-reach yung 85 na current limit setting mo, dapat mag-open na yung contact dito sa part ng thermal overload relay mo. Kasi yun yung pinaka-purpose mo para ikat yung linya. Okay? So, para protektahan yung motor natin sa part ng overload. So, dito naman tayo sa ating trip indicator. So, trip indicator naman 97, 98. Ito naman yung kailangan din natin malaman. Dapat meron tayo laging trip indicator para once na nag-trip yung ating pump or ating mga motor, minsan makikita natin sa panel, nakasarado yung panel, andun yung sa loob yung magnetic contactor. Nagtitrip pala yung ating thermal overload relay, hindi natin alam. Okay? So, panay off lang tayo, pero hindi kayang i-indicate nung control mo. So, ibig sabihin, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi natin na-troubleshoot na maayos. Okay? So, hanggat maaari dapat maglagay tayo ng trip indicator. So, mamaya makikita pa natin yon. So, dito naman tayo sa ating trip control. Ito naman din yung isa sa pinaka-importanting malaman natin sa part ng thermal overload relay. So, sa part ng thermal overload relay, dito nakaseries yung ating connection. So, ibig sabihin dito mga masters, itong part ng NC o normally closed 9596 sa part ng trip control. Pag nag-overload ako at nagkaroon ng problema dito sa load ko at na-sense nitong aking thermal overload, itong circuit na itong 9596 ay puputulin yung aking control circuit. Okay? Kasi dadaan dito yung control circuit ko eh. So, halimbawa, ito yung neutral ko or ito yung live ko. Kapag nagka-problema ako, puputulin yan. Puputulin yan. So, kapag naputol yan, mawawalan lang power yung aking control. So, mag-i-stop ngayon yung motor. So, yan yung napakalaga sa part ng overload. Yung trip control 9596. Okay, so, nakuha po ba natin? So, main contact, auxiliary, contactor coil, at mga T-strip. Ayan, so dapat ito malaman natin. Hindi lang yung magaling tayo mag-compute, di ba? Dapat marunong din tayo sa actual. So, meron akong video nito mga masters kung paano mag-control ng start-stop at pagkalas ng isang magnetic contactor. Panoorin nyo na lang. Okay, so nalaman na natin to. Okay? So, yan yung mga dapat natin tandaan sa part ng thermal overload relay. So, meron akong video nito kung paano mag-test. Panoorin nyo na lang din. Okay mga master, so ito na yung gagawin natin. Ito yung halimbawa ng gagawin natin, kaya napaka-importante nito. Okay, na control ng isang water pump. So, dito, ito yung magiging itsura natin sa actual, halimbawa, na yung gagawin natin ngayon. So, meron tayong start button switch. Tapos, meron tayong stop button switch. So, itong start button switch, naka-normally open po yan. Okay? Itong stop button switch naman natin, naka-normally close po yan. Tapos, itong ating selector, halimbawa, sinit ko sa auto. Pag sinit ko sa auto, ibig sabihin, automatic tatakbo yung pump ko. Automatic na mamamatay, automatic na mag-on. Ngayon, kapag nag-on po yan ng automatic, iilaw dapat yung run ko. Okay? And then, kapag nag-stop naman, dapat iilaw din yung stop indicator ko. Ngayon, kapag nagkaroon ng problema naman at na-overload, halimbawa na barahan or nagka-problema sa bearing, tapos nag-trip, dapat iilaw yung aking overload kapag nagkaroon ako ng problema sa overload. Okay? So, ito yung gagawin natin kung saan isa-simulate din natin. Kaya napaka-importante po nito. So, pwede nyo rin ito magamit sa actual. Okay, so sa part naman ng hand niya, pag sinabing hand, manual po yon. Okay, so itong selector ko, kapag sinet ko dito sa hand, ibig sabihin, mapapatakbo ko ng manual yung aking control. Okay? Pag sinelect ko ng hand yan,
Pag pinindot ko tong start ko, iilaw ngayon to. Okay? Ngayon kapag pinindot ko ngayon itong aking stop, iilaw ngayon stop ko. So walang pinagkaiba sa automatic pagdating sa kanilang part ng indicator. Alright. Okay, so dito na tayo sa ating control circuit diagram. So, dahil tapos na tayo dito sa ating power circuit, dito naman tayo. So, ito po yung magiging control circuit diagram natin na automatic at manual operation ng isang water pump. So, dito nilagay ko yung mga indicator sa baba para makita natin. So, unahin natin itong magnetic contactor. So, magnetic contactor, pinakita ko na kanina kung ano yung tsura. Yung run indicator, ito po yan. Okay? Yung green. Yung stop indicator, ito naman po yan. Yung trip indicator, ito po yan. Okay? Tapos yung ating start button switch na normally open, ito po yan. Stop button switch na normally close, ito po yan. At yung selector natin na hand off auto, HOA, ibig sabihin manual at automatic, depende sa isa-set natin kasi selector siya. Napapo ba natin? So kung titingnan natin, andito yung mga normally open ng mga contactor at ito naman yung OLR, overload relay. Tapos ito naman yung part ng ating float switch na normally open. Okay? Yung float switch kanina. So dito po naka-install yan pagdating sa part ng ating control circuit diagram. Nakuha po ba natin? So ngayon ang gagawin naman natin ay isa-simulate natin kung paano nga ba ito gumagana. So dahil wala tayong available na materyales sa ngayon, magsasimulate na lang tayo. Dapat mapagana natin yung motor natin. Okay? At dapat mapagana natin yung overload natin. Dapat mapagana natin yung magnetic contactor. At yung breaker dapat maon natin. Ganon din dito. Dapat lahat ito gumana pagdating sa simulation. Okay, so umpisa na natin para malaman natin kung paano nga ba gumagana yung ating ginawang control circuit diagram. Okay, so ito na mga masters yung ating simulator. So, andito na yung drawing natin. Okay? So, dito, kung titingnan nyo, sa actual, merong itong breaker. Okay? So, meron yung breaker. Pero dito, di ko na siya nilagay. Kasi kapag nilagay natin, baka hindi nyo makita yung ating control diagram. So, ganito na lang para standard. Okay, so dito, andito yung ating breaker, andito yung ating magnetic contactor, andito yung ating overload, at andito yung ating motor. Okay? So, halimbawa, ito yung neutral natin, ito naman yung live natin. Normally close natin, andito sa thermal overload, selector switch, float switch, magnetic contactor, start button switch, stop, normally close, normally open, at yung mga indicator natin na run, stop indicator at trip indicator. So ngayon isa-simulate natin. So dapat gumana ito para masabi natin tama yung ating control diagram. So ang gagawin natin ngayon, i-on muna natin yung breaker ng ating motor. Okay? So ito, i-on ko na siya. See? Kung titingnan natin, kanina andito yung live sa line side, ngayon andito na sa part nung load side nung breaker. Nasa line side na siya ngayon ng magnetic contactor na ito. So ngayon ang gagawin natin, test muna natin syempre. So float switch, check, ayan, ayan, okay, and then HOA selector natin nasa baba. So ito yung ating magiging manual natin. Okay?
So, ito yung ating hand. Ibig sabihin ng hand, manual, then off, then auto. Okay? So, ito yung ating float switch. So, tanda natin na ang nagkocontrol sa lahat ng control natin dito ay ang float switch. Okay? Siya kasi yung nakalagay sa tangke. So, sa kanya nakasalalay yung pag-trigger ng ating control or pag-activate ng ating control, lalo na yung magnetic contactor. So, sa kanya nakasalalay lahat. Pagdating sa auto, pero pagdating sa manual, syempre, andito na si start tsaka si stop. Okay? So, ngayon, tetest na natin. Okay, so isi-select ko na siya sa automatic. Okay, so ito yung selector natin. So, ito yung selector ko. I-select ko siya dito sa automatic. Dapat ito, pupunta ng automatic to. So, select ko. Yan. So, ngayon, naka-automatic ngayon tayo. Okay? So, halimbawa, ito yung tangke natin. Andito yung float switch natin. Ibig sabihin, mataas pa yung level ng tubig. Okay? Andito pa yung level ng tubig. Ngayon, kapag itong float switch natin, pumunta na dito kasi nag-low level na. Gumanito na ngayon yung float switch natin sa baba. Hindi na siya nakalutang. Ang mangyayari dito, magkuklose ngayon to. Okay? So, magkuklose ngayon yan. Dapat kapag nag-close ngayon to, gagana yung magnetic contactor natin. Gagana yung pump natin. Okay? So, tingnan nga natin kung gagana. So, i-on ko na yung aking float switch. Halimbawa, nag-close contact na yung aking normally open. So, click ko. See? Kung titingnan natin, nang nag-low level tayo, nag-close yung contact natin, gumana yung magnetic contactor natin. Tapos gumana yung run indicator natin. Ngayon gumana na yung ating pump. Okay? Nakuha po ba? So, ibig sabihin, okay yung ating control. Pero hindi pa natatapos po dyan. Dapat, kapag nag-high level uli yung tubig, halimbawa, dito tayo ngayon, di ba, naka-low level tayo? Kapag nag-high level ngayon to sa actual, dapat yung control natin mag-open. Itong part na to. Kasi naka-close ngayon eh. So, ang gagawin natin ngayon, halimbawa, nag-high level na. So, pag high level na, dapat mag-open na itong float switch natin. So, ang gagawin ko, select ko ulit. Gagawin kong open. See, kung titingnan natin, lang nangyari na sa ating simulation, ay nag-stop na, umilaw na yung stop indicator natin. Tapos, yung motor natin, hindi na gumagana. So, ibig sabihin, high level na ulit tayo. Okay? So, ulitin ulit natin. Halimbawa, nag-low level. Ayan, tumakbo yung pump natin. Namatay yung stop indicator, gumana si run indicator. Okay? Gumana yung run indicator. Gumana yung magnetic contactor. At, nag-close yung ating magnetic contactor dito. Tapos, gumana yung pump motor natin. So, ibig sabihin, okay yung ating simulation. Okay? So, ibig sabihin, okay yung ating connection sa part ng automatic. Nakuha po ba? So, kung titingnan natin ang gumagana ngayon, halimbawa, high level tayo. Low level tayo. So, ganyan ang itsura niya. Okay? Tumatakbo yung pump natin ngayon. So, ngayon ang gagawin naman natin, halimbawa, nag-high level na. Pack. So, namatay na. So, ngayon, magmamanual naman tayo. Okay? So, magmamanual naman tayo. So, isi-select ko to.
off na akin. Pinutin ko tong off ko. So, naka-off na yung circuit. So, kahit mag-ano yan, hindi nagagana yan. Okay? So, kung titingnan nyo rin dito, yung ating magnetic contactor naka-open. So, kahit pindutin ko to, wala, hindi gagana. Kasi naka-off na yung selector natin. Okay? So, ngayon ang gagawin ko, magmamanual ako. So, halimbawa, gusto ko magmanual. Sisalik ko tong aking manual. So, kung kanina, dito pumunta yung aking selector, ngayon, dapat dito naman pupunta. Okay? So, pindutin ko. On ko. Yan. So, naka-manual ngayon ako. So, ito na yung live ko. Okay? Yung live narito na. Yung kulay pula na yan. Ito, live yan. So, naka-stop pa rin ako. Okay? Ngayon, kapag in-on ko to ng manual, dapat gagana yung magnetic contactor natin, gagana yung run indicator natin, at gagana yung aking magnetic contactor. Okay? At yung motor. So, ang gagawin ko, i-on ko lang yung aking start switch, button switch. Okay? So, on ko na. Ayan. So, gumana siya. Okay? Nag-close yung contact ng magnetic contactor. Gumana ngayon yung aking pump. So, naka-manual po yan. So, ibig sabihin, manual natin dito. Okay? So, meron tayong option sa control natin. So, pag stop, pipindutin ko lang yung stop. Ayan. So, namatay na. Okay? Yun yung kagandahan sa automatic tsaka manual. So, start ko ulit. Ayan, tumatakbo. Halimbawa na-reach na yung level. So, stop ko na. Ayan, namatay yung control. So, ngayon, dahil high level na, halimbawa, high level na ako. Sabihin na natin 100% na yung level ko ng tubig. So, ang gagawin ko lang, ibabalik ko lang to sa automatic. Okay? So, punta muna ako dito sa aking selector. Select ko yung off and then pindutin ko automatic. Yan. So, kung titingnan nyo, naka low level tayo, di ba? Kasi hindi ko naangat to kanina. Okay? So, yan. So, ngayon naka-automatic yan kasi 100% tayo. So, ngayon, ito naman yung gagawin natin. So, dahil yung control natin ay naka-automatic ngayon at 100% yung ating level ng tubig, eh hindi tatakbo ngayon to. So, ngayon gagawa tayo ng problema. So, halimbawa, ng level natin ay 50%. Okay? Or mas mababa sa 50% o 40%. So, sabihin natin tumakbo na yung ating float switch. So, nag-close ngayon yung contact. Okay, so tumakbo na ngayon. So, nagkakarga ngayon yan. Ang problema ngayon, eto na. Habang tumatakbo yung pump natin, nagkaroon ng problema sa motor. Okay, so nagkaroon ng problema. Sabihin natin nagkaroon ng problema sa bearing. O sabihin natin nabarahan. So, kapag nangyari yon, automatic yon, magkakaroon tayo ng overload. Okay? So, tataas yung amperahe natin sa motor. So, dapat masense yun ni overload relay. Okay? Thermal overload relay. So, para ma-simulate natin yon, ito yung titingnan natin dito sa mga diagram natin. Okay? Dapat itong trip indicator ilaw to. At dapat itong normally open, magko-close yan. At dapat itong normally close natin, mag-open yan. Kasi kailangan mong i-open tong circuit na to eh. Once na overload ka na eh. Diba? Para hindi na tumakbo yung ating magnetic contactor. Okay? Para hindi na may na-readjust yung ating magnetic contactor. So, ngayon isa-simulate natin. So, tingnan nyo yung part na yan, yung mga bilog na yan. Dapat lahat yan gagalaw. Okay? Ito dapat, lalo na to. Kasi dapat puputol yung circuit natin dyan.
Kasi overload tayo para mawala na ng supply itong ating control. So, isa-simulate ko ngayon. Pipindutin ko itong aking thermal overload. Pack. See? Tingnan nyo. So, kung titingnan natin, yung trip indicator ko umilaw. Okay? Tapos, naputol tong aking normal close na overload. So, ibig sabihin, kahit mag high at low level pala dito, wala na tayong control. Ayun float switch. Wala na. Paano i-start? Sa likod dito. Sa manual, wala na rin. So, ano yung kailangan natin gawin? Ano yung kailangan natin gawin sa actual? So, ito yung kailangan natin gawin. Kailangan lang natin reset. Okay? So, kailangan lang natin i-reset sa actual. So, kung wari dito, isa-simulate ko na. So, i-reset ko. So, tingnan nyo to, mga bilog na yan. Dapat, ito mawawala. Ito mag-open. Ito mag-close. Para bumalik yung circuit natin. O yung power natin. So, halimbawa, na-check natin, napalitan na natin ng yung bara, o natanggalan natin yung bara. So, reset na natin. See? Nawala na yung ilaw sa trip indicator natin. Tapos yung normally open natin, nag-open na rin. Tapos yung overload natin, bumalik na ulit yung contact. Ibig sabihin yung motor natin ay hindi na overload. Okay? So, kung titingnan natin, dahil nakaselect tayo sa manual, kung mag-manual tayo, pwede na ulit tumakbo yung pump natin. Okay? Then, stop natin. On natin. Stop natin. So, pwede na natin ang manual. Stop. Start. Stop. Start. Okay? So, kung titingnan nyo itong part na to, mas na in-stop ko, nag-open yan. Ayun nag-open. Kasi nga yung magnetic contactor ay walang supply. Kaya yung contact nun, naka-open. So, pag in-start ulit, magkukulose to. Once na na-energize yung ating magnetic contactor. Okay? So, ngayon naka-manual tayo. So, halimbawa, tumatakbo ngayon yan, naabot na yung 90%, nag-100%, ay babalik ko na sa off. Okay? And then, babalik ko na sa auto. Babalik ko na sa auto. Ayan. So, naka-automatic ngayon tayo. Tapos, naka 100% yung ating tangke. Laman ng tubig. So, ito, naghihintay na lang to ng low level para i-close niya. Okay? Isa ngayon, dahil 100%, hindi gagana yan. Kung ang set natin sa ating taas ng float switch natin 40%. Doon lang siya tatakbo, depende sa setting mo, sa taas nung level ng float switch mo sa actual. Okay, so nakuha po ba natin? So, ibig sabihin, okay yung ginawa nating simulation. Okay? So, ngayon naka-stop na tayo. So, 100% kasi yung tangke natin. Question. Saan naman nire-reset yun pagdating sa magnetic contactor? So, check natin. Okay, so dito yung nire-reset mga master. Tulad na sinabi ko, nagka-problema tapos nag-stop yung control natin. Ang gagawin lang natin, pupunta lang tayo dito. Okay? Kung nakaset tayo sa hand manual reset, kailangan lang natin itong pindutin. Ito, reset button. Yung blue. Okay? So, i-reset lang natin yan. And then, kung wala pa rin, pwede naman dito. Diretso mo na dito sa stop. Tapos, balik muli dito. Tapos, bago mo ibalik, mas maganda maggawa ka na rin ng test strip mo. Test strip mo uli. Okay. So, nakuha po ba natin yung ating simulation? So, nalaman na natin. Okay? So, ibig sabihin,
yung ginawa nating control diagram ay gumagana. Okay? So, sa actual, pwede pa itong magbago mga master. Kung hindi kayo naglagay ng, halimbawa, ito, di yung nilagay. Wala namang problema. Okay? Kung galing kayong selector, diretso na kayo dito. Hindi na kayo gagamit ng start button switch at stop button switch. So, once na sinelect mo to, gagana na ngayon yung ating magnetic contactor. Okay? So, try nga natin. Tanggalin natin to kung gagana ng manual. Okay, so ito na mga masters. Tinanggalin ko na yung stop dito, tsaka start button switch. So, kapag sinimulate natin yan, ang mangyayari dyan, ay, select natin sa manual. So, select natin sa manual. So, manual, ayan o, so gumana pa rin. Okay, so kumbaga, option mo yon. Kung gusto mo maglagay ng start button switch at stop button switch. So, kapag wala kang budget, pwede naman ganito. Okay? Ganito yung magiging control diagram mo. So, gagana pa rin yan, no? Ayan. So, ayan. Ayan, no? So, naka-automatic yan. Then, off natin. Lagay ko sa manual. Ayan. So, kung baga yung selector, once na sinelect mo sa manual, automatic na tatakbo. Hindi mo na kailangan mag-press nung start or stop button switch. Kaso nga lang yung magiging tsura mo sa panel board, ganito na. Ganito na mga masters. Mawawala na yung start button switch mo at stop button switch mo. So, ang matitira na lang is itong stop, overload, run, at auto. Pero kung may budget ka, pwede naman ito. Lagyan mo ng stop, tsaka lagyan mo ng start. Okay, so hanggang sa susunod uli nating video. So, sapat pa rin tayo ng motor control, kaya abangan natin. Hanggang sa susunod uli. Thank you.